Tabla ang score natin dito. Lamang sa tira itong si Christina Ticach. Makikita natin sinipat niya dito sa side pocket, no? At ang score natin ay tabla, heel to heel match. Tingnan natin kung sino magwawagi dito sa last rack. At si Christina Ticach ang nasa table. Nagkaroon ng chance para ma-steal ni Reyes itong laban nila ni Christine Ticach. Panoorin natin mga kabilyar. Yeah, boy. Rack number 15, si Christina ang magbe-break at makita natin ang score dito ay 8 kay Christine at 6 pa lang kay Efren Reyes. Race to 9 ito at nasa heel na si Christina at makikita natin meron siyang possibility na makapag-run out dito sa last rack, no? Nakapag-pasok siya ng isang bola at meron siyang available shot dito sa 1 ball pero medyo mahirap yung ball position niya at kailangan niyan mag-bank shot sa side pocket para dito sa 1 ball. So tingnan natin kung matapos ni Christina itong last rack at panoorin natin kung papaano naman nakabawi ang ating pambato na si Efren Bata Reyes. Myself, Jeff Sullivan, and Norma Small here in the booth with me. We're going to try to break down the shots for y'all. Give y'all a little preview. This is Christina Ticach versus Efren Reyes. Race to 9. Christina is on the heel. We still have a lot of pool left today. The winner of this advances to 4th place. Loser will get 5th, 6th. This is the open side. Christina's still in the winner side of the ladies event. Playing for the hot seat here in just a little while. Sumablay si Christine dyan sa ball number 3 at open table na para dito kay Efren Bata Reyes. Makita natin ang ganda ng layout nitong table at yung mga bola medyo maayos ang pagkakalat dito sa mesa na ito. So may available shot si Reyes dito sa ball number 3 at tingnan natin kung paano ma-run out ni Reyes itong rack number 16. Rack number 15. Yeah, the hot seat match will be Edgy Geronimo versus Justin Espinoza, and that match will be coming up right after this. We still have a lot more pool left to be played, guys, so y'all can get your pass, SullyVisionTV.com. Don't miss out, it's going to be great. Justin's playing really well, man. He is. Just off that second place finish in Shreveport. Last ball si Reyes dito sa rack number 15 at mukhang aabante siya ng isang puntos dito. Pasok ang 9. Score natin ngayon 8-7. Lamang pa ng isang puntos itong si Christina at nasa heel na siya. At mukhang makakabalik si Reyes dito sa kanilang match, no? At makita natin itong si Efren Bata Reyes nasa 68 years old na siya sa panahon na ito. At ito'y ginanap noong 2023, no? At nasa 68 years old na si Efren Reyes dyan. Si Efren Reyes ay pa-retire na po at makita natin yung kanyang eyesight at saka yung galaw niya talagang medyo mahina na rin at medyo malabo na rin yung kanyang mata. Pero ganun pa man, hindi pa rin siya talaga pwedeng baliwalain sa larangan ng pool, no? At makikita natin dito si Reyes yung sa kanyang determination na manalo sa bawat laban niya. Ito nga kalaban niya si Christina, isa sa pinakamagagaling na pool player yan, no? Female pool player at marami na rin siyang championship match na napanalunan. Breaking si Efren Reyes dito sa rack number 16, ang score natin
8-7. It's interesting to me that, I mean, you see how he's hitting those That's balls. better. That's a lot better. That's going to give Efren the chance he needs to make this a hill thriller. But- Not in Manila, but But you see how slowly he's hitting the balls. I mean, he's not putting hardly any power into the break, and yet he's going to his break cue in order to break the balls. I don't. what'd you say? I'm sorry. I'm saying that he's in effect soft breaking, right? Yeah. Why would he use? His Why would break he use his break cue when obviously he knows better what his playing cue is going to do as far as spins, control, feel, Well, maybe it's just the hardness of the hit, the pop that he's looking for. I mean, I know he's not hitting it harder. But maybe he can, I don't know, hit it firmer, softer. Maybe. All right, Efren's landed on the rail here. I don't think it's going to be the end of the world. I think he can. Maganda ang pagkaka-break dyan ni Efren Reyes, no? At meron siyang available shot dito sa ball number 3. At napakinggan natin yung mga commentator, talagang nakita rin nila yung tira ni Efren Reyes na medyo bumagal, at saka nagkaroon din siya ng mga matitinding strategy sa larangan ng breaking, no? At hindi ganun talaga kalakasan mag-break, pero may pumapasok na bola. So makita natin si Efren Reyes dito sa kanyang physical na anyo, talagang medyo pumayat siya at tumanda na rin sa kanyang edad na yan. At mapansin natin si Reyes, isa na rin to sa Hall of Famer sa larangan ng pool and billiard, no? At itong mga laro na ito, mga Invitational Challenge of Champions na ito, mukhang libangan niya na lang ito para hindi siya maboard sa kanyang buhay habang nakapahinga siya sa kanyang retirement dito sa pagbibilyard, no? Although hindi na siya lumalaban sa mga international big ticket game, pero sa mga small medyo gusto pa ni Efren Reyes. Last ball si Reyes dito sa rack number 16, at makita natin mukhang tumatabla na si Reyes, no? Pasok ang 9, tabla ang score natin. Heel to heel match ni na Efren Reyes at Christina Ticach. At mapansin natin dito talagang hindi pinapagbigyan din ni Christine itong si Reyes, no? At ganun din naman si Reyes, talagang very professional yung kanilang paglalaban dito. At mapansin natin si Christina Ticach ang magbe-break ngayong last rack, no? At pareho ang score nila, all 8. Tingnan natin kung matapos ni Christine itong final rack. Panoorin natin mga kabilyar. What do you want to call it? A Russian? Somebody sleeping in the doghouse, I'll put it that way. Federer and Christina run together, so Yeah, if she beats him. If I was in Fedor's position and she beat me, it would be separate rooms for a week. At least a week. At least. Yeah. Hey, but if she's got it, man, she's got the capability, and she's playing Mukhang well. natuto na rin talaga dito si Christine Ticach sa kanyang soft break, he no? doesn't. At napansin ninyo meron talagang pumapasok dahil itong size ng I table will at pang bet on it, junior though. size yan. At mapansin natin If dito anybody wants to take napaka-easy Christina, ng break, pero I'll may bet the other pumapasok talaga. Yeah, So Christina is still in the makikita nyo finals rin of yung the kalat ladies, ng man. bola She'll sa be playing table, for the hot seat of napakaganda, that. no? So dahil sa maliit na table ito, talagang medyo alanganin ka maglakas ng break dahil pwedeng tumalbo yung bola. You guys want At to go ito sweat the naipasok ni brackets, Christine everything for the itong ladies ball event. number 1 at available All shot siya open. dito sa ball It's number all at 2. CompuSport. So tingnan natin kung US. ma-run out ni Christine itong rack number 17. And if y'all like to watch the remainder of the match out there on Facebook, you can get your pass at SullyVisionTV.com. We have a lot of pool left to be played today. All right. Okay, I'm not gonna ask you to do it in here.
Fair enough. All right, Christina's got a little work to do here to get on this 6 ball. Got a good angle to. Oh, she missed the breakout. I think maybe She has a little gap you know, there. oh, Yun ang there's a malaking gap. Yeah, problema I was gonna dito say ni for Christine throw, dahil hindi niya possibly na could make break the set itong ball cluster down in the ball, no, corner. itong 6 and Yeah, 7. with Kaya the medyo gap, mahihirapan I siya think ngayon she'll dito sa be able to pocketing touch at down. mukhang advantage ito kay Reyes dahil kailangan pang mag-play safe ni Christine dito para magkaroon siya ng chance na makabalik, no. Pero alam naman natin si Reyes talagang hindi ito pagbibigyan kapag nagkaroon siya ng magandang tira. So tingnan natin kung makagawa ng paraan dito si Christine at may pasok niya itong ball number 6. Ito nga, nag-play safe siya dito at gusto niyang itago sa likod ng 9 ball, no? Pero hindi iyan nagawa at nagkaroon ng chance si Reyes na pwede niyang ibang shot or pinahin yung ball number 6 doon sa itaas, no, sa kaliwang And yes, this event they do not have a napaka tiebreak rule in it. ganda nitong ginagawa ni Reyes at pinina niya itong 6, no, Well, they got at the pumasok 4 pero balls nagkaroon on siya ng rail. problema dito sa cue ball, medyo dumikit dito sa 7 at isa ito sa mga hindrance para makabawi si Reyes, no, pero ito nga dumikit ang cue ball dito sa 7. So tingnan natin yung diskarte ni Reyes dito para maka play safe siya or maipasok niya itong 7 dito sa corner pocket. Panoorin natin mga kabilyar. I mean, he's practically touching that 7 ball. I think he's just going to go behind the 9, try to get her behind the 9 here. No, the spin didn't stay on the ball. Medyo mahina yung play safe dito ni Reyes at hindi niya nailagay itong cue ball, no, sa likuran ng 9 ball. Nagkaroon ng available shot dito si Christine. Pwede niyang pinahin sa corner pocket or pwede dito sa side pocket. Parehong score nila 8 ang score at heel to heel match ito. Pwedeng manalo ng $7,500 ang mananalo dito sa championship match nilang dalawa ni Christine Ticach. So panoorin natin mga kabilyard kung full out ni Christine itong 7 sa side pocket. Sablay si Christine dito sa 7 at ito mukhang open wide na para kay Reyes itong 7, no. Pwedeng ibang shot at pwede ring ipasok doon sa side pocket para makakuha ng magandang ball position si Reyes dito sa 8. I wanted to see a Russian, clash, whatever, but napakahusay nitong ball positioning ni Reyes at perfect na perfect sa pagkakaposisyon dito sa 8. Last 2 ball si Reyes dito sa last rack at nakita naman natin napakaganda nung ginawa ni Reyes na yon at naiposisyon niya ng mabuti itong 8 at saka itong 9 at mukhang may steal nga ni Reyes itong panalo dito kay Christine Ticach, no. Score natin 8 at ito naipasok ni Reyes. Panalo si Reyes sa match nila at talagang napakahusay ni Reyes dito sa kanilang laban na yan. Heel to heel match at napakagaling ni Efren Reyes doon sa ball positioning niya sa 8. Congratulations. See you on the next video. You guys don't forget